Okay, good afternoon. So almost 3 PM na at medyo kulimlim yung araw. Tingnan lang natin itong mga alaga natin. So ito muna. So hindi masyadong lumaki. Pero magre-refill ba tayo? Hindi siguro kasi konti pa lang to eh. Pero tingnan natin iba. Pag nag-refill tayo sa iba, magre-refill na rin tayo sa kanya. Ayan, ito mukhang kailangan na ng refill. So i-refill na natin yan. So, makita nyo naman, lumaki na. Ito rin, malaki na rin. Hindi ko lang sure kung optimal sila dito sa location na to. Kasi kung mapansin nyo, parang medyo malayo yung pagitan ng mga leaf. Tsaka medyo maliit siya. Although lumaki siya, compare nung una natin siya nilagay. So, ito yung mustasa natin. So, magre-refill tayo ngayon. So, bukas, bagong refill na sila. Ito... Baka tanggalin ko na lang to. Kunin natin yung ibang Olmeti na nandoon. Mamaya makita nyo. Olmeti na lang ilagay natin dito yung katulad nito. Yan. Yung Batavia variety ng lettuce. Kainin na lang natin. Kasi yung ibang seedlings na leggy, kinain ko na lang. Kasi naman masayang, di ba? So, all goods naman. Itong mga bagong may mga cuttings tayong ginamit na nilagay na natin dito. Siguro after 1 week, tsaka natin check kung may ugat na sila. Kasi ngayon, baka maistorbo pa sila eh. So, marami-rami pa tayo. Maglilipat din ako nito. Papunta dito kasi may mga, makita nyo may mga bakante. Lipat din natin. Tapos hindi ko sure kung saan ko sila ilalagay. Baka sa bottled water. Ito kasi, itong pinagbababara natin dito, walang kahit anong water nutrients or kahit pH level. Normal tap water lang yan na pinasingawan ko ng chlorine. So, ito yung Thai basil natin. Ito siguro malapit-lapit na to, no? Hindi ko pa na-research kung paano mag-harvest ng seeds sa basil eh. Para makita nyo rin na magpatubo tayo from seeds kaysa sa cuttings. So, ito naman ating sweet basil. Ito kasi hindi masyado naaarawan eh. Pero goods naman siya. Hindi naman siya namamatay. So ito ang ating lemon basil. Parang ayaw ko nang ituloy itong lemon basil kasi ang liit ng dahon. At saka para 2 varieties ng alagaan natin. Anyway, tingnan natin kung ano mangyari. So ito yung mulberry. So hindi ko siya inaasahang mamunga ngayon. So, pero magpo-prune na tayo kasi ayaw nating sobrang lumago sila. Para control lang sila dito sa loob. So, ito, hindi ko pa rin nalinis. And, ito naman, mukhang goods naman, lumalaki siya. Kaso ang problema nga, hindi siya masyado naaarawan kasi nga, nandyan siya. Ilipat ko siya doon. Wait lang. Okay, so, sinubukan ko siyang ilagay dito, kaso, masyadong maliit yung paso. Nahuhulog. So, sana maging matibay ito kasi masyado mabigat to eh. Pero tingnan na lang natin. Pero dito sa location na to, mas maaarawas siya kaysa doon. Tapos, magre-refill na rin naman tayo. So, kung makita nyo to, na-refill natin to mga 3 or 4 days ago. Yan, dami nang natanggal or nabawas. So, talong to. Kasi ito rin ay talong na nasa lupa. Pero walang fertilizer kasi ito eh. So mga compost lang nilalagay ko dyan. Tingnan natin lang kung ano mas okay. So goods. So kung mapansin nyo, ayun yung dating nakita nyo sa last video na lanta na. Pero goods na siya oh. Malago na naman. Siguro by February mag-harvest ako dyan. Pang ulam, pang kain. Tapos dito, tulad ng sabi ko sa inyo, baka abutin pa ng September 2024 bago tayo magkaroon ng bunga dyan. Pero tingnan natin pag naka 6 months siya. So after mga 1.5 months, 6 month old na siya. Tingnan natin kung magbunga kasi na-prune na rin naman natin siya eh. So, tingnan natin yung iba. So, hindi ko pa natatanggal to. Lagi ko nakakalimutan. Tapos, meron pa tayong mustasa doon. Puntahan natin iba. Okay. So, nandito tayo sa taniman natin. Ito yung mga seedling na pinag-harvest ko. Maliliit pa sila.
At ito pa yung iba. Yung iba binaba ko, yung iba hinarvest ko para kainin na lang kasi ang hirap na nilang asikasuhin. At masyado silang leggy, kaya hindi maganda yung quality. So yung iba dyan, baka kainin ko na lang din. Yan. Tapos ito yung Chinese kangkong natin. Ito yung kulitis or Chinese spinach. Kasi hindi masyado maganda yung dahon niya. Parang may maliliit na insekto na hindi ko alam. Paborito niya yung Chinese spinach eh. Anyway, kinukuha na lang naman natin yung mga buto. Kasi ang daming buto niyan eh. Tulad doon napakita ko sa inyo sa isang video. Ito yung kangkong. Pechay na hindi na natin na-harvest. Tapos may malaking bunga doon na bell pepper. So yun lang naman yun nandyan. So ang dami ko palang hindi nagagawa, no? Katulad nito sa peppermint natin or herba buena. So ito, doing well naman sila, pero tulad ng sabi ko sa inyo, antayin na lang natin silang madeds kasi yan yung pinakauna kong mga tinanim na basil. So goods, all goods naman. Yan. Pag nag-refill tayo, i-refill na rin natin yung mga yan. So, syempre, mas malaki sila, mas mabilis silang uminom ng water nutrients kung mapapansin nyo. Yung iba, konti lang bawas, pero yung iba, sobrang marami nang naibawas. Kasi nga, mas malaki sila. Yan, mas malaki. Yun lang. So, tingnan natin yung nandito. Yan. Ito, leggy naman kasi ito eh. So, pwedeng harvest na rin natin yan. Tapos mukhang mas okay yung tubo ng kale dito. So maganda nga siguro talaga yung liwanag dito. Tapos yan yung mga nakatanim natin sa lupa. Goods naman. Yan. Ito yung olmeti. Tapos ito yung mga leggy na romaine lettuce natin. Yan. Nilagay na lang natin dyan. So as part ng experiment or patubuin na rin. Sayang din naman. So ito naman. Simula nung nilagay ko dyan. So wala pang refill. Ang nakikita ko palang possible problem yan, itong sa naka-styro, baka pag umaambon, nasisingitan ng konting tubig ulan, ganyan. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi possible din naman to nasisingitan ng tubig ulan eh. 'Di ba? Hindi natin alam. Yun lang naman. Bye-bye.